nagde-decompress yan, nagko-compress yan, sorry. Then pag araw-araw mo siyang ginamit, hindi na siya makaka-decompress. So yung performance niya nababawasan. Kasi para din tayo, kailangan mong bigyan ng recovery day para bumalik yung dating lambot tsaka yung responsiveness ng midsole ng sapatos. Pang dahilan kung bakit kailangan mo magkaroon ng shoe rotation ay para iwas injury din. Kasi iba't ibang running shoes nagre-require yan ng ibang gait cycle. Kasi hindi naman lahat ng sapatos magkakamukha ng pakaramdam. So minsan yung mga sapatos na dadalhin ka sa mabilis na pace, mabagal na pace, gano'n, nakakatulong din yung pagkakaroon ng shoe rotation para malesen yung risk ng injury. Kasi ang sapatos meron niyang iba-ibang drop, drop kung tinatawag. Siyempre iba-ibang drop, iba-iba na parte ng leg muscle mo yung gumagana. So nakakatulong siya para hindi lang isang part ng muscle mo sa leg yung laging gumagana during running. So ano natin i-categorize yung mga sapatos sa usage nila sa run. Unang-una, yun yung tinatawag na daily trainers. Daily trainers, sila yung galing pa sa word na trainers. Sila yung mostly gagamitin sa araw-araw. Sila yung mga sapatos na magko-cover most probably ng mga highest volume ng training mo. Maganda example ng daily trainers, Pegasus, yan, mga Rincon, mga ganong klase ng sapatos. Pag sinabi ng daily trainers, sila yung masasabi natin na all around na sapatos. Sila yung pwede mong gamitin sa easy run, sa long run, tapos minsan-minsan pwede mo rin silang gamitin during tempo or interval runs. Kasi yung salita, sila yung mga sapatos na do it all. So ito naman ang isang klase ng sapatos or category ng sapatos tinatawag na easy day shoe. Ang easy day shoe, most likely sila yung mga sapatos na isusuot mo sa araw-araw, na easy run ka lang, and then recovery days. Sila yung mga sapatos na most likely sila yung walang carbon plate. Sila yung mga gamit mo para makarecover lang yung paa mo, yung mga tipong takbong ano ka lang, pagpag lang pagpag lang, para yung easy lang na wala kang iniintindihan sa pace, sa time. Tapos sila din yung sapatos na may magandang cushioning. Pag sinabing cushioning, sila yung masarap yung response sa paa mo, yung malambot na pakiramdam na alam mo na nare-relax lang yung paa mo pag suot mo yung mga ganitong sapatos. Meron din tinatawag na tempo, interval, or speed day shoe. Sila yung mga sapatos na masarap gamitin pag speed days, lalo na pag tempo run. Dahil hindi lahat ng sapatos ay masarap gamitin na pang speed workout. Bali, meron din naman itong mga sapatos naman na to, hindi din naman to masarap gamitin during easy day. So yun, it serves its purpose na kaya speed day shoe sila or tempo day. So dun sila nag-excel, dun lumalabas yung mismong ability ng sapatos pag sa mga high speed na takbuhan. Doon mo lang mararamdaman yung binayaran mo dahil most likely ito yung mga medyo mahal na sa klase ng sapatos. Ang magandang klase ng sapatos mga ganito, yung mga tempo, so yung mga magic speed, meron ako nun. At so itong suot ko ngayon, Mizuno Rave Rebellion Flash. Meron din sapatos na tinatawag na long run. So sila yung max cushion, ibig sabihin makakapal yung mga midsole nila. Masarap silang gamitin sa long run, na tipong kahit maghapon kang tumakbo, hindi sasakit yung paa mo, hindi sasakit yung legs mo, kasi na-absorb nila lahat yung impact na nakukuha ng mga legs mo during running, lalo na sa long distance. So yun yung mga sapatos na maaari mo suot pag mga ultra running na,
marathon. So kung di ka naman sobrang competitive, ito yung mga long run shoe na tinatawag. Iba't ibang brand na sapatos, may kanya-kanya silang sariling may kanya-kanya silang sariling model ng long run shoe na specific na dinesign nila. So yun, nakakatulong talaga yun, lalo na pag nag-training ka sa mga LSD. So para kinabukasan yung legs mo hindi siya masyadong masakit, hindi siya masyadong bugbog. At andito na tayo sa pinaka-exciting na part. Ito yung pinaka-paborito ko. Although ito yung sapatos na napakadalang mo isusuot, halos hindi mo siya isusuot sa training. Ang tawag dito is race day shoe. Ang mga race day shoe, yan, comes from the word race day. So pangkaraniwan ito yung susuot mo during race. Pero pwede mo rin naman siyang gamitin dahil sa interval or speed work. Pero syempre i-save mo siya sa race day. Sila yung example nito, yung mga Alphafly, Vaporfly, yung mga RC Elite, Adizero Pro, yan. Sila yung top of the line pag sinabi sa mga sapatos. Sila yung mga hari, dahil sila nagpo-provide sila ng extra comfort during race. Kahit high speed dyan, napakasarap sa paa. Tapos yung responsiveness nila, nakakatulong din sila sa runner pag propel ng paa. So mas mabilis yung stride mo or mas mabilis yung rotation ng paa mo. So race day shoe, pag sinabing race day, lahat naman ng materials na pag sinabing race day or pang racing, maikli lang yung buhay nila. May specific lifespan lang sila na madaling maubos. Unlike daily trainers na magko-cover ka ng kahit siguro 100 o mga 600 kilometers pero okay pa rin. Sa race day shoe, mabilis maubos yung magic nila sa pong magic at tinatawag eh, no? Ibig sabihin yung pakiramdam ng responsiveness nawawala yon pag yung na-reach na nila yung kilometers na designated na hanggang doon lang yung lifespan nila. So tatanungin ako kung nakakatulong ba talaga, lalo na yung mga carbon plated. Oo, napakasarap gumamit ng carbon plated lalo na sa race. Bali talagang nakakatulong siya. Mas yung pakiramdam mo mabilis, tas komportable, and then totoo lang nakakatulong nun yung less fatigue sa legs. Kasi lalo na pag yung marathoner ka or long distance, syempre kada energy na masasave mo, isasave mo talaga. So nakakatulong talaga yon para hindi ka ganun laspag sa race. So mas maganda yung kalalabasan ng karera mo sa dulo dahil mas tumatagal ka, tapos na maintain mo yung speed. Ayun, talagang masasabi natin na may tulong yung race day shoe. So masasabi ko ba na luho lang yung pagkakaroon ng napakaraming sapatos? Syempre kung afford mo naman, okay lang din naman. Pero kung nasasakripisyo na yung budget mo, so doon nagiging luho yun. Para sa akin, marami akong sapatos pero hindi naman sila sobrang mahal. Tapos dahil halos daily naman ako nagtitraining, so nasusulit ko sila na pag sasalit-salit ko sila ng gamit. Ayun, kaya para sa akin nasa tao yon kung masasabi mo ba na luho na yung pagbili ng sapatos. So kung tatanungin nyo ako kung at least ilan yung pares ng sapatos na kailangan mo, para sa akin kailangan mo ng daily trainers, number 1 yan. And then kung kaya pa ng budget, isang long run shoe, napakalaga din ng long run shoe lalo sa mga LSD. And then race day shoe, para sa akin 3 pares ng 3 magkakaibang category ng sapatos, pwede na para magkaroon ka ng magandang shoe rotation. Ito na tayo sa portion, interviewing time na tayo. Nandito isa sa mga malakas nating kasama dito, John Roma Amahan, 42K marathoner. So may magandang tanong, ilan ang sapatos mo? Ngayon 3 na rotation ko. 3 daw po sapatos niya. Isang New Balance, ito yung suot ko ngayon, 1080 angas. B12, tapos Pegasus 39, Nike din, yun yung pan-training ko palitan. Tapos race day, Alphafly version 2. Angas, di ba? Alphafly lang yan po eh. Angas. So ano man sabi mo, ba't mo kinailangan magkaroon ng 3 pares ng sapatos?
Hindi kasi pwedeng yung pang race day mo, pang training mo, masyadong mahal yun. Carbon plated. Tsaka dapat may rotation talaga yung sapatos mo para nasasanay sa iba't ibang rubber yung paa mo. Tsaka comfort syempre. Naks. Yan. Ayun. Ha? Tama-tama, di ba? Tugmang-tugma, tumpak na tumpak. At syempre, ano yung sasabihin natin sa kanila? Saan? Ano yung kailangan natin? Ano yung hihingi natin? Parang awan nyo na. Bigyan nyo kami ng sapatos. Hindi yun! Bigyan nyo naman kami ng subscribe. Kala ko bigyan ng sapatos eh. Dahil mag-iisang taon ko na po itong ginagawa. Ha? Bukas, anniversary na ng channel niya. Ha? November 20 ngayon. So, isang taon na, pero hindi naman tayo talaga focus doon. Kaya, magkakaroon tayo ng anniversary vlog. Ha? Featuring John Romamahan. Ang layunin naman ng channel niya ay ano eh, Ano? mag-inspire pa ng ibang runners. Ala ko magpa-cute lang eh. Makot pa ng ibang runners. Ala ko magpa-cute lang eh. Kasi kami dito sa Olep, puro isiran lang kami. Yun! Pinagchichismisan na yung buhay ng may iba. Ayan po. Ang interview ulit tayo. Wag mo na kayo. Itatanong ko sa'yo. Wag mo na kayo. Ilan ang sapatos mo? Dalawa lang, pantakbo. Dalawa. Bakit Opo. pinili mo magkaroon ng dalawang sapatos? Ang palit. Papalit. Iba yung pang race, iba yung pang training. Hindi para ano, mas ma-relax yung pa ako. Depende sa bibilin, dapat pang running talaga. Yan. Ano mapapayo mo sa kanila? Hindi pa po ako pro. Napaka-humble. Di ba? Sabi ko sa inyo, mga kasama ko dito, napaka-humble. So, gusto tayo sa isa. Ito nga content material po kasi talaga itong kasama ko rito. Same question, idol. Ilan ang sapatos mo ngayon? Tatlo! Pwede mo ba sabihin kung ano-ano yung mga sapatos? ASIC Yun. Nova Blast, yung Yeah. latest. Hanep. Ganda nun, sana all. Oh. Hoka Mach 5. Mach 5. Yan, suot niya ngayon. Mach 5 yan. Oh, and then, A6 ulit. ASIC ulit. Yun. Pang daily training ko yun. Yan. Sa tingin mo, idol, bakit mo kinailangan na magkaroon ng tatlong pares ng sapatos? Siyempre luma na yung una. Kailangan bumili bago. No, ano nga naman tanong yun? Oh, hindi. Iba pa lang bukod doon. Siyempre maganda yung meron kang pang daily training. Meron kang pang event. Yun. May pang ultra. Nice. Hindi niya tatanong, kasama ko yung lagi sa ultra eh. Kasama ko si Bayaw tsaka yan. Yun yung mga Supporters. katandem natin. Ha? Ba't ako? Hinihingal nga ako habang sa sapatos. Yun yung malupit na, may mga malupit na background music yan. Ayan po, ulitin natin. Ilan ang pares ng sapatos na meron ka, Bayaw? 6 yata, 7. 6 daw po. Para sa'yo, bakit mo kailangan na magkaroon ng more than one pair ng sapatos? Siyempre para may pagyabang dito sa Olip na maraming sapatos. Sabihin, "Che, iba na naman suot ni Oliver." Ito po, kasama natin ngayon ang ating idol. Ha? Jojo Jason Bourne. Oh, idol, ilan ang pares ng sapatos na meron ka ngayon? Pang-running ha? Ang running, meron ako 28. Oh, 20. Ninakaw yung 27, isa na lang po. Ito na lang. Isa na lang. Sige, tuloy. Nananawagan daw po siya sa mga magnanakaw, ibalik niya na. Hindi na makatakbo yung tao. Oh. Pinagtsatsagaan ko na lang po ito. Pasensya na. Ito, interview natin to. Ay, newly compare. Paring Red. Ilan ang pares ng sapatos na meron ka? 6 lang. 6 lang. Sige, ito matagal na rin itong tumatakbo eh. Para sa'yo, bakit mo kinailangan magkaroon ng 6 na pares ng sapatos? Siyempre, hindi naman pare-parehas ang compatible yung sapatos eh. Yan. Pang long run ka, may pang short distance ka. Pero meron ka rin ginagamit na pang sprint. Yun, tama. Tsaka hindi lahat ng pagkakataon na bibili ka ng sapatos uukma sa'yo. May Ayun. mabibili ka talaga na Nasablay. oo, Tama. maganda sa iba, pangit sa'yo. Eh, nabili mo na, pwede mo ba isoli yun? Ayun. Ayun na, sabi niya, hindi raw pwede. Hindi ka mukha ng jowa yan. Pag hindi kayo compatible, makipag-break ka. Ang ultimate na Ano? magandang tigasagot sa tanong. Ang tanong, ilan ang pares ng sapatos na meron ka ngayon, idol? Yan ba? Yung black shoes. Tangina ba't black shoes? Ano ba? Sapatos din yun ah! Pang running lang! Ang takbo, hindi pang school. 4 lang. Dapat yata dyan, itanong mo ilan yung kapares niya ngayon.
Uy, wala nga. Ano, hindi po niya mabilang. Ilan na? 4 lang. Yung 4 lang. Ano yung pinaka-paborito mo doon? Maiba naman ang tanong. Siyempre yung luma. Luma? Bakit? Ba't luma? Wala lang. Luma, mas masarap. Wala akong favorite. Walang favorite. Bakit mo kailangang magkaroon ng ilan? 4 na girlfriend. Na sapatos pala. May isa doon pang trail. Pang trail. Ito, yung isa yung bago. Unhacks? May bago daw. Tapos? Hindi siyang ginagamit. Baka mapudpud eh. Ayun. Tapos? Wala naman. Yun lang. Yun lang. Hindi para ipagyamang uli. Hindi naman. Ayun, ang may wagang tanong, Kuya Jojo, ilan ang pares ng sapatos na meron ka ngayon? Ngayon? Pantakbo Dalawa. Dalawa lang. Bakit mo kailangan magkaroon ng 2 pares ng sapatos? Para may palitan na pag nagte-training. Para mga asawa yun? Sige, salamat. Pampalakas daw po. So, dito na nagtatapos yung content natin about shoe rotation. At sana nakapagbigay kami ng magandang inputs para magkaroon ka ng idea, kakaroon ka ng magandang shoe rotation na magagamit mo sa iyong running journey. Maraming salamat. Kung nagustuhan mo yung mga ganitong content, sana mag-subscribe ka, mag-like, mag-comment. At kita-kits tayo sa susunod na video. God bless.